Sir, magandang umaga po sa inyo. Balik po tayo sa kampanya sa segment sa Maribeles po ng kabataan. Balik sir, may mga tanong lang po kami na may mga tanong po kami na dapat nyo lang po masagot. Number one question po namin sir, sino si Mayor Buboy Piliglorio? Ang tunay kong pangalan ay Angel Piliglorio Jr. Isang anak, ang aking mga magulang ay si Angel Piliglorio Sr. na taga Bicol sa Camarines Sur. At ang aking ina naman ay isang Kapampangan sa Masantol, Pampanga. Dito na ako nagkaisip, lumaki, nakapag-aral ng elementary at high school at kolehiyo sa Maynila. Ako ay nagtapos ng kursong AP Political Science at Economics. At pinagpatuloy ko yun sa pag-abogasya sa San Sebastian College. Yun lamang ay nakaabot lang ako ng third year sa College of Law dahil maaga akong tinawag sa panunungkulan. Nung edad ko pa lang kasi na 19 anyos, ako ay nahalal na pangunahing kagawad. Pinakabatang naging kagawad ng Barangay Ipag. At yun ay nung taong 1988. Noong 1992, after 4 years, noong 1992, nahalal naman ako na pinakabatang konsyel ng bayan ng Maribeles. Noong 1995, nahalal akong pinakabatang naging bukal ng pangalawang distrito ng Lalawigan ng Bataan. At habang bukal ako, nag-aaral ako sa kolehiyo sa aking College of Law. Nasa College of Law ako nung ako yung bukal. At nangarap ako na maging mayor, kaya doon na nagkumpisang nahinto ako sa pag-aaral nung ako'y nangarap ng maging mayor. At pinalad naman ako, naging mayor ako sa edad kong 29 anyos noong 1998. At nung maging mayor ako, ang inabutan kong tao ng pondo ay 40 million isang taon. Dahilan doon sa mga programang inilunsad ko sa revenue generation, nasilop natin yung pananalapi ng ating bayan, lumaki ang pondo ng bayan ng Maribeles. Taon-taon, sa bawat taon ng aming panunungkulan, napapalaki namin ang pondo ng Maribeles. Kung inabot ko ito ng 40 million ng tao ng pondo noong 1998, after 1 year ko sa office, 100% increase, naging 80 million ang tao ng pondo ng Maribeles noong 1999. Lumaki pa uli noong year 2000, at sa madalit salita, from 1998 to year 2007, yun ang huli na taon ko sa aking huling termino, 400 million na ang tao ng pondo ng bayan ng Maribeles. Yun ang aking maikling pagpapaliwanag. Okay. Sir, bakit kailangan pagkatiwalaan muli si Mayor Buboy ng taong bayan ng Maribeles? Sapagkat kailangan yung mga maibalik natin, yung mga programa na ngayon ay wala na. Katulad ng programa ko para labanan ang droga at kriminalidad. Tinawag ko noon na Maribeles Peace and Order Program. Sa ilalim ng programang ito, meron akong 5 hakbang para labanan ang droga at kriminalidad. At ito ang nais kong ibalik. Nais kong pagkatiwalaan muli ako ng taong bayan, nang sa ganun ay maibalik ko yung programa ko para labanan ng droga at kriminalidad. Kung napansin ninyo, kung inyong matatandaan, nung ako'y naging mayor noong 1998, 20 ang pulis lamang natin. Kahit hanggang ngayon, humigit kumulang 20 lang ang pulis natin. Hindi ako naniniwala na yung 20 pulis ay kayang pangalagaan ang malaking populasyon ng bayan ng Maribeles. Na tayo noon ay humigit kumulang 100,000 na noong 1998. Sumusulat ako noon sa DILG, sa Napulcom, para
para sa karagdagang pulis na ilagay dito sa ating bayan. Pero walang maibigay sa akin. Kahit sumulat muli ako, nakiusap ako na kung maaari para magkaroon ng augmentasyon ng karagdagang pwersa ang dadalawang pulis ko, kung maaari ay itatatag ko public safety office na mag-hire ako ng mga kabataan na may kwalifikasyon at training at disiplinang katulad ng pulis. I-hire ko, tatawagin kong public safety marshal sa ilalim ng public safety office. At pumayag ang DILG, inatasan nila ang provincial PNP command para i-supervise, pangunahan yung training at disiplina ng mga hinire ko noon na kabataang may kwalifikasyon katulad ng pulis. Itong mga candidate for public safety marshal na ito, out of 250 candidates o trainee, 200 yung nakapasa. Yung mga nakapasa na yun, tinawag ngayon na public safety marshals. 200 sila. Itong 200 public safety marshals, ito ngayon ang augmentasyon sa kakulangan ng pulis. Yan ang unang hakbang ko noon para labanan ang droga at kriminalidad. Yung maparami sila. Nung marami na sila, pangalawang hakbang ko, itinatag ko 14 pang police substation. Hindi kasi ako naniniwala na isang istasyon lang, isang police station lang, mapapangalagaan na yung malaking kalupaan ng buong bayan ng Maribeles. Kaya kailangan hati-hatiin. Nagtatag ako ng 14 na police substation. Nilagyan ko yung mga malalayo at kritikal at vulnerableng lugar sa ating bayan. Meron ako sa kabundukan, malapit sa may Ingles, sa may Alyon. Isa doon. Isa sa highway, sa Batangas 2, bago lumabas ng bayan ng Maribeles. Isa sa loob ng Batangas 2, doon sa relocation site. Isa sa Kabkabin, isa sa town site, isa sa Alas-Asin, meron din sa Mountain View, meron sa Sisiman, composite team ng maritime noon, meron sa control point, sa may Alas-Asin nga po, tapos meron din sa Malaya, composite team kasama yung 24th IB, meron sa Palengke, natin, public market, meron dyan, meron mo doon sa Bonifacio, yung vulnerable lugar ng Bonifacio, meron doon. Nilagyan ko rin yung lugar, malapit sa lugar kung saan yung dinukot, ni-rape, pinatay, sinunog, tinapon, na si Daniel, sa lugar na yon, malapit kung saan sa tinapon, meron akong police substation doon. Lahat-lahat ito 14. Kaya ako ikinalat para mabantayan, masiguro ang kaayusan, katahimikan at seguridad ng buong bayan. Gano'n man siya kalayo, at gano'n man siya kakritikal, at gano'n man siya ka-vulnerable lugar, kailangan nababantayan ng ating mga kapulisan. Pangalawang hakbang ko yan. Lahat ng mga police substation ko, ang head o CO, o kung tawagin sa iba ay supervisor, police. Yung 14 na yan, police ang head. Ang deputy niya, yung head ng public safety marshal. Tapos mayroong isang team ng marshal. Pag sinabing isang team ng marshal, mula 5, 7 hanggang 10 marshal yan. Tapos kung ang police substation ay tinatag ko sa isang lugar, 14 nga lahat yan. Kung ito ay malapit sa bundok o nasa bundok, may isang team pa ng bantay gubat. Kung ito naman nasa tabing dagat, mayroong itong isang team ng bantay dagat. Kung ito ay malapit sa dagat. Okay, lahat ng mga police substation may pangkomunikasyon. May cellphone, yung iba may landline, may pang-mobilisasyon. Yung iba dyan may M3 van, yung iba multicab, lahat mayroong single na motor, at lahat mayroong motor na mayroong sidecar. Ayun. Tapos, pangatlong hakbang ko para labanan droga at kriminalidad,
ipinatupad ko noon yung magandang ordinansang inabutan ko na ginawa ng dating administrasyon, Oscar de los Reyes, dating Mayor Oscar de los Reyes. Ang kanyang ordinansa para protektahan ang kabataan, elementary at high school, minor de edad, para protektahan sila. Itinatag niya, meron silang ordinansa na pinagpatuloy ko yung curfew hours for minors. Talaga namang dapat ang ating kabataan, elementary yan, high school, dapat sa 10 oras ng gabi, wala sila sa lansangan. Dapat nasa bahay yan, gumawa ng asignatura at nagpapahinga na para handa sila sa pag-aaral sa kinabukasan. Hindi yung madalas mong makita ngayon sa lansangan, naka-standby yung mga minor de edad. Hindi magandang tingnan. Ayun. Kaya noon, pinatupad ko curfew hours for minors. Bukod doon, tinatag ko noon isang ordinansa. Pinasa namin isang ordinansa, kung tawagin, anti-vagrancy ordinance. Ang ibig sabihin nito ay bawal sa lansangan sa 10 oras ng gabi ang ating mga mamamayan. Ano man ang edad. Yung isa kasi sa kabataan. Pero itong anti-vagrancy ordinance, sa lahat ng edad, bawal sa lansangan sa 10 oras ng gabi. Dalawa lang ang kaibahan. Doon sa curfew hours for minors at saka itong anti-vagrancy ordinance. Ang kaibahan, kapag ang kaibahan, bawal sa lansangan sa 10 oras ng gabi ang ating mga mamamayan, ano man ang edad, kung wala silang dahilan kung bakit sila nasa lansangan. Yung without visible means of support. Pero kung halimbawa, meron silang visible means of support, may dahilan sila kung bakit sila nasa lansangan, hindi sila makakalabag dun sa anti-vagrancy ordinance. Hindi sila mababagansya. Kasi may dahilan kung bakit sila nasa lansangan. Ang mga dahilan para hindi sila mabagansya, maski na nasa 10 oras ng gabi, nasa lansangan sila, yung mga kababayan natin naghahanap buhay. Halimbawa, tricycle boy sila. Nagtitinda sila ng balot, 10 oras ng gabi. May barbecue stand sila, lugaw stand. Ayan, mga panggabi. Sa 10 oras ng gabi kung magtrabaho. Ganyan sa atin. O kaya yung mga estudyante sa Maynila o galing sa malayong lugar, ang schedule ng uwi ng sinakyan nila ay 10 oras ng gabi. Walang problema doon. Kasi may visible means of support yun. May dahilan yun kung bakit sila nasa lansangan. At yung mga kababayan natin, kamag-anak nito, o mga tao na manunundo sa mga dumarating na yan sa 10 oras ng gabi, susunduin yung anak nila, yung asawa nila, kamag-anak nila, 10 oras ng gabi, yung manunundo na yun, hindi yun makakalabag sa ordinansa. Ang tanging mababagaan siya lang o makakalabag lang sa ordinansang tinatag natin noon ay yung mga walang dahilan kung bakit sila nasa lansangan sa 10 oras ng gabi. Yan, itinatag ko yan. Tapos, pang-apat na hakbang ko para labanan ang droga at kriminalidad. Pinograma namin yung tinatawag na 5 minutes quick response time. Meron tayong hotline noon kung tawagin namin yon, hotline 166. Dial 166. Ang ating mga kababayan, anuman ang kanilang kasangkapang pangkomunikasyon, anuman ang telecommunication company na bibilang yung kanilang cellphone o kaya yung kanilang landline. Noon, dalawa lang naman Only PLDT pag landline, tapos Globe Smart. Dalawa lang nung araw Okay. Nakipag-MOA ako, nakipagkasundo ako sa mga telecommunication company na to na binuo namin yung tinatawag na hotline 166, tatlong numero lang, 166. Ang ibig sabihin nito, pagka ang ating kababayan sa anumang oras, 24 oras, nangangailangan sila ng tulong. Halimbawa, ang kanilang buhay o buhay ng kanilang kapwa, ang kanilang kaligtasan, kalusugan, ari-arian ay nasa kapahamakan o bigit ng kapahamakan, pwede silang dumayal 166 para sa agarang pagtugon ng ating mga law enforcer o ng ating kapulisan. Halimbawang, at pwede na lang isumbong kahit na anong krimeng nagaganap, lalo na kung tungkol sa droga. Halimbawa, may nakita silang puser, wanted na puser, na user, o halimbawa, may nasusubaybayan silang
sa lugar na ito may nagpapat session. Halimbawa sa lugar na ito, doon nagkakatransaksyon ng bilihan sa droga, ng shabu. Ipagbigay alam lang sa atin ng ating kababayan sa pamamagitan ng pagdial ng 166. Ang aming kasunduan sa mga telecommunication company, tatanggapin nila yung tawag. Hindi magre-register yung kanilang pangalan, yung kanilang number. Pagkatapos noon, pag dumayan sila, magre-ring, da-divert call, automatic, sa Central Communication Radio Station namin, o Radio Center namin, sa munisipyo na pinapangasiwaan ng isang pulis at mga marshal na train sa komunikasyon, sa telecommunication. Ngayon, pag natanggap kong tawag, hindi malalaman yung number sapagkat yan ang usap, hindi magre-register yung number, para walang pagkakakilanlan. Pagka nasagot yung tawag, hindi rin nila kailangan sabihin yung kanilang pangalan para maprotektahan yung kanilang sarili. Lalo na kung meron silang isusumbong na krimen o kriminal na nangyayari. Yun. Kaya tinawag na 5 minutes quick response time. Pagkatapos mong banggitin kung ano yung saklolong kailangan mo, kung ano yung susumbong mo, may sinumbong krimen o kriminal, pagbaba ng telepono, matapos mong ibigay yung detalye, yung lugar, pagbaba ng telepono, within 5 minutes, nakaresponde yung aming mga kapulisan o aming mga marshal o yung mga law enforcer natin o yung ating mga peacekeeping force na isinama ko bilang force multiplier. Ayan, nandiyan kagad yan. Takot sa akin noon ang mga pulis, ang mga marshal na lumabag sa kasunduan na yan, na hindi sila makatupad within 5 minutes. Kasi ang pena ko sa kanila, pagka sila hindi nakaresponde within 5 minutes, mananagot sila sa akin. Pwede silang masuspindi, pwede silang matanggal. Pulis, hindi ko kayang tanggalin dahil hindi sa akin ang hire and fire ng pulis sa Napolcom. Pero pwede ko silang alisin sa Maribeles, ilipat sa ibang lugar, manghingi ako ng ibang pulis sa ibang bayan natin, sa Provincial Command. Yan ang aming kasunduan, no? Ng Provincial Command. Okay. Ang marshal, dahil nasa akin yung hire and fire niya, pwede kong suspindihin o pwede kong tanggalin right there and then pag hindi nakatupad doon sa 5 minutes quick response time. Kasi gusto ko, pag sinabing 5 minutes quick response time, kailangan pag may humingi ng saklolo, na tumawag ang ating kababayan, within 5 minutes, naroon, kahit saang lugar pa sa bayan ng Maribeles. Kahit na sa bundok pa, kaya nga nilagyan ko lahat ng mga lugar sa buong bayan ng Maribeles, 14 na police substation, sila ang re-responde. Kasi pagtawag niyan sa munisipyo, tanggap. Pagbaba ng telepono, raradyo, tatawag, babato, kung saan malapit. Halimbawa, nasaan yun ang problema? Ang sumbong. Raradyohan yung police substation namin sa Alyon, sa Batangas Dos. Unahan silang rumisponde ron. Pati yung barangay hall. Kasi deputize ko rin dito, sa 5 minutes quick response time, yung mga tanod as force multiplier. Kaya, dadalo lahat yan. Pagka nangangailangan ng tulong ating kababayan, tinatag ko yung rescue medic. Kasi may mga tawag na sa 166 na may nagbagaan dito, may nasaksak dito, may inatake dito, kailangan ng tulong. O yun, ang dadalo pagka ganon, rescue medic. May doktor yun, may train sa paramedics, yung mga, at may ambulansya yan, kumpleto yun. Yun yung ating mga programa. Mabisang, yung 5 minutes quick response time, mabisang, at may hotline tayo na 166 para makaresponde agad within 5 minutes. Mabisang programa yon para malabanan natin ang droga at kriminalidad. Okay. Sir, may mga binabato po sa inyong mga kaso po. Isa po dito yung kay Cedric Lipo. Kamusta na po yung kaso niyo, sir? Ang kaso ay nakapending. Nag-ugat ang kaso noong mangarap ako na magkaroon tayo ng urbanization program. Nag-hire ako noon ng mga urban planners para pag-aralan na magkaroon tayo ng Maribeles Causeway. Ang ibig sabihin ng Maribeles Causeway, para maibsan natin ang trapiko dito sa ating bayan, kailangan may alternatibong
4 lanes na daan, yung maluwang. 4 lanes na daan, papasok at palabas ng bayan ng Maribeles. Kailangan magawa ito. Ang solusyon, pagkaroon tayo ng reclamation. Reclamation, kung napansin ninyo, yung harap ng munisipyo, yung pinaparadahan ngayon ng mga minibus at mga jeep, harap ng Jollibee yan, pinatambakan ko yon. 8,000 square meters na yon. Halos 1 hektarya na. Kung napansin din ninyo, yung Roman Boulevard, yung kadugtong nun, doon sa may bago lumiko, papuntang Lacandula, Ricartet Lacandula, bago lumiko, diniretso ko yun, pinatambakan ko, diniretso ko yung harap ng Bonifacio na yan. Malapad yun, 4 lanes yun. Magdudugtong yung, pinatambakan ko na yun, sa pantalan sa Bonifacio. Malapit dun sa bahay ni, dun sa may parola, ni Consyal El Halos. May usapan kami ni Consyal El Halos na siya ay i-relocate kasi tatamaan yun ng 4 lanes na daan. Nag-usap kami na siya i-relocate, magtatambak dito sa malapit sa may barangay hall. Doon niya ililipat yung bahay niya. May konting konsiderasyon. Dahil tatamaan yun ng 4 lanes. Yung Di Guzman Street sa may Bonifacio ay lalaparan pa yung daan na yun. Gagawa tayo ng 4 lanes sa daan doon. Dire-diretso. Ang dulo noon, bukana ng ilog. Kung tawagin natin Bulok River. Kung lalagyan natin ng tulay, pag sampa doon, pag may tulay na, ipag yun yung naswi. Pero hindi muna natin lalagyan ng tulay. Ang 4 lanes ay liliko pakanan. Ang tatamaang lugar niyan, yung gilid ng ilog ng Bulok River at saka bakod ng mental hospital. Nag-usap na kami noon ng regional DOH, Regional Director ng Department of Health, na noon ay si Banson, na taga-Balanga. Pumayag na sila na ibigay yung tatamaan ng 4 lanes sa mental hospital. Nung naaalisin yung bakod, may isang building na maliit na tatamaan, payag na sila na ibigay yon para magkaroon lang tayo ng 4 lanes sa daan. Dire-diretso ang 4 lanes na yan sa gilid ng bakod ng mental hospital at gilid ng ilog. Sasampa ngayon sa Asiatic Market. Yan, doon sa puno ng tulay, papasok ng ipag. Yan, ibig sabihin, pag nagawa yung daan na yan, yung 4 lanes na yan, ang ating kababayan, paglalabas at papasok ng bayan ng Maribeles, diyan na dadaan. Ibig sabihin yan, yung mga taga-ipag, Biyaan, Balon, San Isidro, taga-Bonifacio, ganyan, yung kalahati ng poblasyon, o kulang kalahati ng poblasyon, mamamay ng poblasyon, diyan na dadaan sa 4 lanes na yan. Diyan malaking tulong yun para maibsan ang trapiko dito sa ating bayan. First term ko pa lang, inumpisan ko ng tambakan yan. Kasi na-visualize ko na balang araw magiging problema ang trapiko sa ating bayan. Kaya inumpisan ko na noon, 1998 pa lang. Nakita nyo, nandyan ang umpisa. Tinambakan ko yun. Tinambakan ko. Yung sa may Bonifacio. May tatanong ninyo, na-visualize ko pala 1998. First term ko pa lang noon. Bakit hindi ko ipinagpatuloy ng second term ko at hindi natapos ng third term ko? Kasi may mga tao na hindi natutuwa sa proyekto. 5 kaso ang isinampa sa akin dyan sa ombudsman. Ang mga akusasyon sa akin, wala raw akong pagpapahalaga sa historical significance ng lugar. Kesyo dahil daw yun ay ang lugar na yan ay witness sa pangalawang digmaang pandaigdig sa Corredor. Mga ganon. Sabi pa, sinispira ko raw kalikasan dahil tinatambakan ko tabindaga. Marami, para 5 yan. 5 ang kasong sinampa sa akin at ang ombudsman, sinulatan ako, hanggang wala silang advice, hindi ko pwedeng ipagpatuloy yung project. Status ko ante-order. Kaya hindi ko na ipagpatuloy. Yung kaso na yon, yung mga kaso na yon, 5 kaso yan, na-dismiss na yung 4. Na-dismiss na yung 4. Meron na lang isa. Pero yung isa na yon, hindi yung kasama doon sa ante-order.
na-dismiss na yung may anti-order na hindi ko pwedeng ipagpatuloy hanggat may usapin pa. Na-dismiss na yun. Kaya ngayon, pwede nang ipagpatuloy. Kaya, ayun, tinatanong mo kanina, ano ang dahilan, bakit kailangan pagkatiwalaan pang muli si Mayor Buboy? Binanggit ko kanina, ibabalik ko yung dati kong programa para labanan ng droga at kriminalidad na dati ko nang ginawa. Pangalawa, bakit kailangan pagkatiwalaan si Mayor Buboy? Sapagkat kami may programa, may solusyon, konkretong solusyon para maibsan ang trapiko dito sa ating bayan. Dahil dun sa tanong mo na tungkol dun sa kaso, ayun yung kaso. Nung ipa-reclaim ko yan, para magkaroon ng 4 lanes na daan, hindi lamang 4 lanes sa daan ang i-reclaim. Meron din tayong magre-reclaim tayo 5 hectares sa harap ng Bonifacio at munisipyo, 5 hectares dahil doon itatayo ang common terminal. Itatayo din ang stadium. Pag sinabing stadium, comprehensive sports development facility na pwede tayong mag-host pagdausan ito ng hindi man palarong pambansa, at least Clara meet o kaya provincial meet man lang. Makapagdaos man lang sana tayo sa stadium na yan ng mga napapanood nating live sa TV na PBA Games. Mag-sponsor tayo, dyan natin paglaruin, pwede yan. O kaya makapag-imbita tayo ng mga sikat na artista or singer na mag-concert sa lugar na yan. Wala tayong pasilidad na yun. Kaya nangarap ako magkaroon ng lugar para sa pasilidad na yan. Kaya may 5 hectares reclamation. Tayo walang common terminal. Magulo ang sistema natin dito. Kapag may common terminal tayo sa reclamation na yan, may common terminal tayong binabalak, lahat ng bus, minibus, malalaking sasakyan, dyan na lang. Ang papasok na lang dito sa loob, mga ilang jeep, mga pribadong sasakyan at lahat ng tricycle na lang. Ayun. Lahat ito nangangailangan ng pondo. Ang pondo kailangan nito sa estimate namin noon, maumpisan siya at magiging maganda na. Initially, dadagdagan pa, initially, mga 120 million. Mayroong nag-alok sa atin na tumulong para matupad yung pangarap ko na yan, yung programa na yan. Ang Union Bank, nag-offer sila ng loan na 120 million. Pero yung loan ng 120 million, hindi yun mahahawakan o hindi yun malilipat sa pondo ng bayan, sa kabangbayan. Ang naging usapan namin, tama, loan yun ng munisipyo, pero hindi mapupunta sa kabangbayan, hahawakan ng Land Bank Maribeles. Land Bank Maribeles as trustee. Ibig sabihin, yung pera ng Union Bank na pinaram sa atin, nasa Land Bank. May mga kondisyon, may agreement, may kontrata kung paano makukuha yung pera na yan. At ang kontrata ay rentang ibibigay, malalabas ang pera kung yung kontraktor ng reclamation, ng project na pinag-uusapan natin, ay may magagawa, may ginawa. Pag may ginawa sa project at gusto niyang maningil o mag-partial payment, maniningil siya sa Land Bank. Magpipresenta siya ng certified billings. Ang kontrata is progress billing. Kapag may kontratang, doon sa kontrata, pag may nagawa, yung kontraktor, pwede siyang makasingil. Pero pag wala siyang nagagawa, wala siyang masisingil. Okay, yun ang kontrata. At ang nangyari nga, nung pahiramin tayo ng Union Bank, pinahiram tayo niyan mga March 2007. June, hanggang June 30 lang ako, 2007. March, nung magkaroon ng kontratang ganyan, March 2007. Actually, election ban na kasi May 2007 ay election na. Kaya may ban pa. Nung pahiram ako ng March 2007, nung aprobahan yung kontrata, yung loan, election ban, hindi rin pwedeng gumawa. Okay. Di ang nangyari ho, si Cedric Lee, ang kontratista, siya ang nanalong bidder, siya ang gagawa ng mga project na yan, yung reclamation,
Common terminal, ayan. Public market, arcade. Arcade lang, hindi public market. Kasi yung common terminal, may paligid yun ng mga arcade. Ayun, siya gagawa nun. Tapos, ang pera nasa, pinahiram ng Union Bank nasa Land Bank as trustee. Ito ngayon ang nangyari kung bakit mayroong kaso. Si Cedric Lee, mga buwan ng mag-Abril 2007, March 29 to be exact, 2007. Kasi napurbahan yung loan March 27, 2007. March 29, hindi namin alam, si Cedric Lee nagpunta sa Land Bank. May pinresinta siyang isang pahinang papel. Ang nakalagay doon sa isang pahinang papel, nung malaman namin, huli na, tapos na. Ang nakalagay doon, nagre-request ang mayor, ako, nakapirma ko, fake yung pirma. Nagre-request ang mayor, nagre-request ako, na bigyan si Cedric Lee ng advance payment para sa mobilisasyon, para maumpisa niya yung project, yung reclamation. Yun ang nakalagay dun sa request. O ang nangyari, hindi dapat bigyan ng Land Bank. Binigyan. Nakakuha Cedric Lee. Hindi sa amin pinaalam noon. Hindi ko nga alam na nakakuha siya dahil alam ko may election ban. Hindi pwedeng galawin. Papatapos ng eleksyon para wala ng ban bago siya gumalaw sa project. Dahil hindi naman siya makakapag-mobilize, hindi siya makakapaggawa dahil may election ban. Okay. Pero ganoon ang ginawa niya. Okay. Hindi ko alam na ganoon ang ginawa niya. May pagkakataon pa, nung matalo na matapos ang eleksyon, natalo si Billy, panalo yung nakaupong mayor ngayon as mayor-elect, pero ako hanggang June 30 pa. Noong may pagkakataon, ulit ako nagkakamali, parang May 20, ganyan, more or less May 20. Nagpatawag si Cedric Lee ng meeting sa mga konsyal ko, sa akin at ako. Ang sabi doon, may sulat niya, yung governor nyo, at saka si joint letter, at saka yung mayor-elect nyo, ayaw dun sa project na gagawin ko. Pinipigil daw siya, si Cedric Lee. Kaya hindi daw nag-release ng pera ang Union Bank. Hindi raw nag-release ng pera. Okay. Yun ang akala ko. Sabi ko, hindi pwede yan, may kontrata. Hihintayin na lang daw nila yung susunod na administrasyon. Wala akong nagawa. Ilang linggo na lang ako eh. 1 buwan na lang eh. Okay. Yun, sinabi niya na sinuspindi raw ng Union Bank yung transaction kasi ayaw, sumulat daw ang Mayor-elect Jesse Concepcion at si Governor Ted na ayaw doon sa project na yon. Natapos yung aming termino. Nagkaroon ng kontrobersya dahil nakasingil pala si Cedric Lee sa pamamagitan ng fake na pirma ko. Ngayon, ang kaso ngayon ay ganito. Ang argumento ko, ilabas, sabi ko sa Sandigan, ilabas yung original na dokumento na di umano'y pinirmahan ko na ipinresenta ni Cedric Lee sa Land Bank. Kaya siya binigyan ng Land Bank ng advance payment. Ilabas yon. Hindi nila mailabas. Xerox copy lang yung nilabas. Sabi ko, kailangan yung binigyan ako Xerox copy, tinanggap ko. Pero kailangan ko kako yung original. Pag nailabas yung original na dokumento na yon, dalhin sa forensic expert. Nag-request ako sa Sandigan Bayan na dalhin yung dokumento na yon sa forensic expert ng NBI for forensic examination ng aking signature. Dahil mapapatunayan ko na fake yung pirma kapag in-examine ng expert ng NBI yung aking signature. Okay, hindi pa magawa yun. Bakit? Kasi hindi may produce yung original dokumento. Ang ginawa ko, yung Xerox copy, nung hindi kasi nila may produce, sabi ko, wala kayong basihan para kasuhan ako. Kasi wala yung original dokumento na nagtuturo sa akin. Kasi sinasabi ninyong, yun ang pinagbasihan ninyo. Bakit pinasingin si Cedric Lee?
Sabi nila, meron naman daw secondary evidence available, yung Xerox. Di ang ginawa ko sa Xerox, dinala ko yun sa forensic expert ng NBI at nagkaroon na ng opinion. Sabi nila, inconsistent, fake yung pirma. Ebidensya ko na yun. Without prejudice, kung mai-produce nila yung original na dokumento. Pero pag hindi na nila na-produce yun, tatanggapin din nila yun as secondary evidence kasi secondary evidence yung sinasabi nilang Xerox copy nung ipipresentang dokumento. Hindi yun ang pinaforensic expert ko. Sinabi na doon na fake yung pirma. Okay, yan ang aking unang argumento. Pangalawang argumento ko, granting, sabi ko, granting without admitting. Ipagpalagay na. Pirma ko nga yun, hindi fake. Pagpalagay lang, pero hindi ko tinatanggap. For sake of argument lang. Pirma ko yan, sige. Still, hindi yun ang requirements para nga pasingilin ng land bank si Cedric Lee. Bakit pinasingil? Una sa lahat, hindi bawal yun sa batas. Alam na alam ko, kaya hindi ako magbibigay ng ganong klaseng dokumento kasi alam na alam ko, 9 years akong mayor, bukal marami mahabang panahon, naging kusel ako ng bayan sa procurement law. Government procurement law, hindi pwede ang advance payment sa munisipyo. Kailangan delivery first. Gawin mo muna yung project o i-deliver mo muna yung item bago ka maningil sa munisipyo. Pag advance payment, hindi pwede, bawal yon. Pwede lang yun sa mga private firm, private company. Pero sa government, hindi pwede ang advance payment. Yun ang unang mali doon. Alam na alam ng land bank yan, pero bakit binigyan? Kaya nga namin kinuha ang land bank as trustee kasi sila ang mahigpit sa mga ganyang bagay. Alam nila yan. Okay, pero ganun pa man, pinasingil. Okay, binigyan. Yun nga, una sa lahat, hindi yun ang requirements para nga pasingilin si Cedric Lee dahil bawal sa batas. Pangalawa, yung loan agreement namin ng Union Bank, yung trust agreement namin ng Land Bank, may kontrata yan nung hire namin sila sa Land Bank sa loan agreement. Nakalagay doon, ang kontrata ay progress billing. Ibig sabihin, may project muna. Bago makasigil, nakalagay doon, may provision sa loan at saka sa trust agreement na pirmado ng Land Bank at Union Bank at ang munisipyo, ako. Nakalagay doon, ang procedure kung paano makakasigil ng isang kontraktor. Ang procedure, kailangan may project munang nagawa. Kailangan bago, pag may project nang nagawa at maniningil siya, ikukonvene yung board. Mayroong board. Ang board, 2 representative from the Union Bank, 2 representative from Land Bank, 2 representative from the Municipality of Maribeles. Yung anim na yan, yan ang board. Ang trabaho ng board, inspeksyonin yung project. Retratuhan. I-verify kung talagang yung project ay tugma sa program of works. Doon sa talagang gagawin niya. Kasi baka siya, may project niya, hindi naman tugma doon sa program of works, eh hindi rin po, pwede rin babayaran yun. Kung sa specification ng program of works, sumusunod siya, may board na magtitingin. Retratuhan. Magkakaroon ng dokumento. Magkakaroon ng certified billing na tinatawag. Okay. Matapos yung board, yung resolution ng board, na matapos nilang inspeksyonin yung project na maniningil na yung contractor, yung trabaho ng board na yun, dadalhin sa Office of the Mayor. Yan ang procedure para makasingil. Dadalhin sa Office of the Mayor. Pag dumating sa akin, pa-inspeksyon ko sa engineering office ko. Hindi ko basta pwede pirmahan. Kung tama yung ginawa ng board. Pagka na-inspection, tama, pipirma yung engineer ko, pipirma na rin ako. Pagkatapos dadalhin yon ni Cedric Lee, no kontratista, sa Union Bank. Ganyan ang nasa ganyan ang nasa loan at saka trust agreement namin. Yan ang aming kontrata. Dadalhin ni Cedric Lee yun sa Union Bank para evaluate yung ginawa ng technical working group, ginawa ng Office of the Mayor, ng aming engineering office, dadalhin sa Union Bank. Pipirma doon yung presidente ng Union Bank kung pwede na. Pero bago yung pirmahan, the same thing, verify niya ulit. Tingnan yung retrato kung tama. Pa-inspect niya sa kanyang mga tinalagang tao para tingnan yung project bago pirmahan naman nung Pangulo o representative ng Union Bank. Pag napirmahan yun, dadalhin yun ngayon ni Cedric Lee sa Land Bank.
para maningil. O ang land bank, ang procedure, titingnan din yung project. I-inspeksyonin din kung naroon. Titingnan yung kontrata, kung tumatama sa kontrata, saka pa sisingilin. Sa nangyaring ito, simpleng fake pa na pirma na isang pahina, binigay ni Cedric Lee sa land bank. Ang matindi pa, Deo, ang matindi pa nito, nakalagay sa kontrata namin na ang official depositary bank at ang transaction lahat gaganapin sa Land Bank Maribeles. Si Cedric Lee sumingil nakipag-transact sa Land Bank Krame. Ang Land Bank hindi kami in-inform ng Land Bank Maribeles, hindi in-inform ang munisipyo nang pasisingilin nila si Cedric Lee ng 23 million. Basta ginawa na lang nila. Ang malaking tanong doon, bakit sa Land Bank Krame? At bakit hindi in-inform ang munisipyo? Aminado sila dyan sa korte nung nag-iimbestigasyon na hindi nila in-inform. Sinadya nilang hindi ako inform. Tinanong sila, bakit hindi in-inform? Kasi daw doon sa sulat, parang alam na rin na kasi sila daw ang gumawa ng sulat. Hindi nga eh. Hindi, fake nga yung sulat eh. Kung in-inform kami, pipigilan ko. Sasabihin ko, hindi totoo yan. Hindi kami in-inform. Okay. Ade, yan ang procedure. Kaya ang argumento ko, pangalawang argumento ko, granted without admitting na hindi fake yung pirma ko. Pagpalagay ng hindi fake, still hindi yun ang procedure para pasingilin si Cedric Lee. Okay. Yun ang kaso. Ngayon, ang kaso, pending, pinapaproduce ko yung original na dokumento na pinagbasihan nila. Tapos, ako naniniwala ako, mga ilang hearing pa, madidismiss na yung kaso laban sa akin. Sir, may mga kasama po kayo dati sa core nyo, sa grupo, na mga tumakbo na ngayon, tapos mga kaibigan nyo rin po. Bali, ano po yung masasabi nyo sa kanila? Binabanggit mo yung mga dati kong kalyado na katulad nila Jose Joseph Pereira, nila Gerly Canlas, nila Lori na dati kong kalyado. Hanggang ngayon naman, magkaibigan kami, magandang relasyon. Nagkataon lang na una, yung iba sa kanila, hindi ko ma-accommodate sa lineup ko. Pinakiusapan ko sila na tumulong na lang. Pero siyempre, gusto rin nilang maglingkod sa bayan, karapatan nila yon. Kaya, andyan sila. Actually, hindi lang yung mga yun, marami sila. Sila kung San Nestor, marami ko sila. Kaya, kay Joseph, hindi kami nagkausap noong malapit na ang filing, hindi na kami nagkausap. Meron kaming halos isang taong hindi nagkakausap. Kaya hindi ko alam kung ano ang plano niya. Nalaman ko na lang na ang plano niya ay ayun nga, lumabang mayor at ginagalang ko yun. Maganda, nagkaroon nga kami ng candidates forum dyan sa Heroes Hall. Umattend kaming 4. Yan. 4 na kandidato at isa lang ang hindi umattend doon. Yan. Doon ko nakita na hindi naman nagkaroon ng problema yung aming mga relasyon, yung pagiging magkaibigan namin. Nag-usap kami, nagkamayan at nandun din yung mga independent na dati kong kaalyado na nanood din naman nung presentation ng candidates sa program of works and kapila. Sir, kakampi niyo po yung mga halos kapitan dito sa Maribeles po. 8 kapitan kakampi ko, mga malalaking barangay yung iba. Bakit po kinuha niyo sila sa pagkakonserte ng bayan, sa bayan ng Maribeles? Bakit mo sila kandidato? Yes, sir. Okay, sa 8 kapitan na panalig ko, 3 na kapitan ay kandidato sa ilalim na kung siya sa ilalim ng grupo namin, kung tawagin ay Team Maribeles. Yung kapitan ng Mountain View, si Consul Boyd Nungkay, yung kapitan ng Cabin, si Consul Joe Yambao, at saka yung kapitan ng Sisiman, si Consul Max Barcena. Kinuha ko sila sa grupo kasi bahagi sila ng Team Maribeles. Nabuo ang Team Maribeles
binuo ito ng, pinangunahan ito ng 8 konsyal. No, ng 8 kapitan, na incumbent kapitan, 8 sila. Bukod doon sa 3 nabanggit kong kapitan, kasama rin namin sa grupo yung kapitan Ito Acosta ng Biyaan, kapitan ng IPAG, si Kapitan Grading Luyo, si Kapitan Abel Lopez ng Baseco, ayun, si Kapitan Bert Arsenal ng Alas Asig, at ayun, yun yung 8 kapitan. Yung sa walo na, di ba? 8 na ba yung nabanggit ko? Kapitan siguro. Kamaya. Yan, pinakamalaking barangay, kapitan ng Kamaya. Yan, si paring Edis Cabillo. Ayun, itong 8 ito ang nanguna para buuin ang Team Maribeles. Sa totoo lang, ako, yung ating kandidatong Vice Mayor o Cadilos Reyes, tamang nag-uusap kami malayo pang eleksyon. Pero ang aming pinag-uusapan ay hindi para sa kandidatura naming dalawa. Dahil kaming dalawa, wala na sanang balak lumaban sa politika. Hindi namin pinangarap na magsama kami bilang mayor at vice mayor. Kasi alam niyo naman ang istorya namin. Kung nasaan ako, nandito siya sa kabila. Kung nandito ako sa kabila, nandito siya sa kalaban ng aking grupo. Ay, kaya hindi na pinangarap. Bagamat nag-uusap kami kasi meron kaming binubuong tandem para panlaban sa 2016. Kami yung mga tatayong organizer, campaigner, propagandista kami. Ay hindi namin nakalain bandang huli na yung aming itinatayong tandem na si Billy De Leon bilang mayor at si Jocelyn Castañeda bilang vice mayor ay hindi matuloy. May mga dahilan pero yun hindi natuloy. Siguro kalooban na rin ng Panginoong Diyos. Kami na walang plano, kami ngayon yung nagkasama. Nagkasama kami dahil nga pinangunahan ng 8 incumbent na kapitan. Sinamahan pa yan ng mga dating kapitan. 22 dating kapitan kasama namin sa Team Maribeles. Tapos, nangkonsulta kami sa iba't ibang sektor ng ating bayan, yung religious sector, mga sektor ng mga magsasaka, mangingisda, sektor ng mga manggagawa, mga homeowners. Lahat ng mga sektor na ito, kinonsulta namin. At karamihan sa kanila, kasama natin. Yung programang inilalahad ng Team Maribeles, hindi namin programa lang yun ay pinipresenta sa taong bayan. Itong programang ito ay pinagkasunduan ng sektor na kinabibilangan niya. Kagaya yan, sa sektor ng paggawa. Ang mga suggestion dito, kaya namin naging programa galing sa mga manggagawa. Yung programa namin para sa mga isda, galing sa kanila. Yung programa na yun, pinagsama namin. Kaya namin tinawag na Team Maribeles. Dahil hindi lang ito programa namin, ito ay programa ng buong bayan ng Maribeles. Programa namin ito, program ito ng bayan ng Maribeles. Kaya lahat tayo dito magkakasama. Okay. Yan ang bumubuo ng Team Maribeles. Iba't ibang sektor ng ating lipunan. Kasama na yung religious sector. So if ever na manalo kayo sa May 9, ano yung kauna-unahan ninyong gagawing plano sa bayan ng Maribeles? Okay. Sa unang araw ng pagupo, ipapatawag ko yung mga pulisan natin. I-assess natin yung gagawa natin na solusyon, yung lumalalang, yung napakalalang problema natin sa droga at kriminalidad. Alam niyo ba, ang ating bayan, ayon sa statistics ng Napolcom, DILG, number 1 ang bayan ng Maribeles sa droga, hindi lang sa buong lalawigan ng Bataan, kundi sa buong Region 3. Number 1 tayo sa may pinakamalalang problema pagdating sa droga. At yan ang may ramdam ng ating mga kababayan, ng ating mga kabataan. Ramdam yan. Kaya ito ang problema natin.
ito ang dapat unang aksyonan. Ang gagawin ko dyan, ibabalik ko yung dating programa. Yung nabanggit ko na kanina na kailangan sapat ang bila. Kung hindi madagdagan ng pulis, madagdagan ng mga marshal na may training, may kwalifikasyon at may disiplina katulad ng pulis. Yan. Muli, kung noon itinatag ko 14 na police substation, binuwag, 2 na lang tinira. Yun na lang sa may Batangas to sa highway at saka yung sa Palengke, 2 na lang. Muli ibabalik ko yung 14 na police substation ko. Muli ipapatupad ko yung curfew hours for minors, yung anti-vagrancy ordinance. Muli ibabalik natin yung 5 minutes quick response time. At ayun, magkakaroon ng ronda sa araw at gabi para bantayan. Ronda ng mga pulis, marshal, tanod, relievo yan. Every 2 hours, lalo na sa ating gabi, may nagro-ronda para hulihin yung lalabag sa anti-vagrancy ordinance at saka yung lalabag sa curfew hours for minors. In effect, dahil nagro-ronda sila, nababantayan natin itong ating bayan. Yung katahimikan, mamimintenahan natin yung seguridad. Tapos, takot o limitado ang galaw ng mga adik at puser kapag may nagro-ronda at may mga programa tayo na tumutugis laban sa kanila. Takot yan. Yan sa ganung gagawin natin, malalabanan natin ang droga at kriminalidad. Alam nyo, ako bilang political science student, yan ang aking kursong pinagtapusan bago ako nag-abugasya. Ang pinag-aaralan namin bilang political science scholar, yung mga pilosopong tao nung araw, gaya nila Aristotle, Lenin, yun yung aming mga pinag-aaralan, yung kanilang imbensyon, yung kanilang talino na naiambag na may kinalaman sa economic at political setting ng mga bansa. Okay, isa na dyan si Edmund Burke. Si Edmund Burke, sinabi niya, for evil to triumph, it needs only good men and women to do nothing. Para daw magtagumpay ang kasamaan, ang droga at kriminalidad. Nangangailangan lang daw ito ng mga mabubuting babae at lalaki na walang gagawin. Pagka daw tayo hindi kumibo, maski na tayo mabuting mamamayan, wala tayong gagawin para labanan ang droga at kriminalidad, para labanan ang kasamaan, magtatagumpay daw yan. At yun naman ay totoo. O nakita niyo yung sitwasyon ng ating bayan. Walang programa ang kasalukuyang administrasyon para labanan ng droga at kriminalidad. Walang programa. Wala rin siyang paghihikayat kung ano ang dapat na maging papel, maging gampanin ng mga mamamayan, ng kabataan, ng mga manggagawa, mga iba't ibang sektor ng ating lipunan. Walang bilin, walang panghihikayat, walang instruction ng pamahalaan natin, walang pamumuno para labanan ang droga at kriminalidad. Yung sa pamumuno, walang ang programa eh. Lalo na yung anong ibibigay na bilin o pamumuno para labanan ang droga at kriminalidad, lalong wala. O yun ang nangyayari. Wala tayong ginagawa, walang ginagawa ang pamahalaan, walang bilin sa kanyang mamamayan, wala tayong ginagawa. Nagtatagumpay ang droga at kriminalidad. Kaya tayo number 1 ngayon. O ako, ang gagawin ko, pagkalog ng Panginoon Diyos, nariyan na ako. O ang gagawin ko, ibabalik yung mga programa na yun. Tapos hihikayatin ko ang lahat ng ating mamamayan na kapag nagbabanta ang krimen, ang droga at kriminalidad, natunugan nila, nakita nila, nasasaksihan nila, nararamdaman nila, ipagbigay alam sa pamahalaan sa pamamagitan ng Dial 166. Babalik yung programa na yun eh. Yung hotline 166 natin, Dial 166, o within 5 minutes, kung ano yung kanilang isinumbong, maaaksyonan within 5 minutes. Ganun ang gagawin natin. Sa gagawin natin ito, yung sinabi ni Edmund Burke na wala lang daw tayong gagawin, magtatagumpay na ang kasamaan, ang droga at kriminalidad. O ito, hindi po pwedeng wala tayong gagawin. Ang gagawin natin, ibalik yung programa, i-set up ko yung komunikasyon sa mga tao na kapag gusto nilang magmalasakit, pagka ang kanilang buhay, kalusugan, ari-arian, ay nanganganib dahil sa banta ng krimen, ng droga at kriminalidad,
ng kasamaan. Dial 166. Yun, nandun ang responde. Kung may nakita silang user, nagpapatsesyon, dial 166. Ligtas sila kasi walang caller identification. Hindi rin nila babanggitin yung pangalan nila. Ang babanggitin lang nila yung lugar kung saan mangyayari yung krimen. O, yun na. Paka-responde na kami. May ginawa tayo. May ginawa tayo para labanan. Hindi tayo nananahimik. Ang problema sa kasalukuyang administrasyon, nananahimik. At habang mananahimik yan, magtatagumpay ang droga at kriminalidad. Kaya nakakatakot yan na magpatuloy ang ganyang klase ng pamamahala dito sa ating bayan. Sa tingin ko, sapat na yung 9 na taon sa pananahimik na kawalan ng programa laban sa droga at kriminalidad. Kumilos na tayo bago pa tayo masansala ng banta ng droga at kriminalidad na ngayon ay nagbabadya. Bali sir, sa last question namin sir, bali tinatanong namin talaga ito sa mga na-interview namin sir. Bali, ito po, May 9, 2016 na po yung botohan natin. Saan kayo mas naniniwala sir? Bali, pag-isayin na lang namin yung tanong, saan kayo mas naniniwala sir? Dignidad o pera? Tapos pagkatapos ito sir, they will have to follow up na mensahe at panawagan sa bayan ng Maribeles. Okay, sa mahabang panahon ng aking panunungkulan noon, lumaban ako ilang beses na, nananalo, itong huling 2 laban, natalo tayo. Pero sa lahat ng laban ko na yan, hindi tayo namimili ng boto. Maski na noong ako'y nananalo noon, nagsishare. Yung gobernador ko, yung congressman ko, ako hindi. Sapagkat para sa akin, ang botong walang bayad, botong may dignidad. Hindi kasi ako naniniwala na pera-pera ang eleksyon. Bagamat ako naging biktima ng ganyang katalamak na bentahan ng boto noong 2010 at 2013 eleksyon. Sa lahat ng survey, panalo ako eh. Pero nung ito na, eleksyon na, yung kalaban ko, namimili ng boto, 1,000, hindi yan may tatago sa bayan ng Maribeles. At ngayon ng 2016, ganyan na naman ang pinapangalandakan ng aking kalaban. Higit daw sa 1,000, kaya nilang ibigay, basta manalo lang. At may mga nag-aahente na sa kanila na leader, ngayon pa lang. Kaya ako, nananawagan ako sa COMELEC, sa mga law enforcer natin, DILG, sa PNP, na sana bantayan itong ating bayan, masupil yung talamak na bentahan ng boto. Alam ho ninyo dito sa lalawigan natin na tinaguri ang bayan ng mga bayani at marangal, di ba? Pero dahil sa talamak na bentahan ng boto, ang nangyari, wala nang eleksyon sa pamprobinsyang halalan. Wala nang eleksyon sa ilang mga bayan dito sa lalawigan ng Bataan. Tanging Maribeles na lang at meron pang 2 bayan ang mayroong eleksyon. The rest, wala na. Bakit? Dahil sa talamak na bentahan ng boto. Natatakot ng lumaban yung may mga karapatan at yung may mga katangian na mamuno at umugit sa bayan natin. Hindi na sila makalaban sa kawalan ng perang pantapat sa mga nakaupo ngayon. Kaya, alam nyo, kapag pera pa rin ang nanaig sa halalang 2016, para na rin nating pinutol yung pangarap ng ating mga anak na sila din. Balang araw, nangangarap din yan. Minsan sumasagi sa kanilang isip ang mangarap na gusto rin nilang maging mayor, gusto rin nilang maging vice mayor, gusto rin nilang maging pusal ng bayan, maging kapitan. Pero kung ang mangyayari, pera na naman ang mananaig, kahit may potensyal sila, may kakayahan sila, kung ang kahinaan ay kawalan ng pera, mapuputol na yung pangarap na yun. Kung pera at pera palagi ang nananaig. Kaya ang aking panawagan, itigil na natin yung politika ng talamak na bilihan ng boto.